Dito sa ibabaw ng mundo ay may nagsusulputan na iba't ibang sekta ng pananampalataya. Dahil dito ay marami na sa mga Katoliko ang nalilito kung ano ba talaga ang totoo. Straight to the point! Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig. Narito na ang ating programa kung saan direktang sasagutin ang bawat katanungan, maging ang pangbabatikos ng ibang sekta ng pananampalataya. Straight to the point! Straight to the point! Ayun. Oh. Ayan. Oh, narinig na ako. Okay, good morning, good morning, good morning, good morning. Straight to the point! Good morning sa lahat ng mga nanonood dyan sa ating live ngayon dito sa Straight to the Point. Live po tayo napapanood sa YouTube at sa Facebook. Straight to the point! Live! At ngayong umagang ito ay umiinom ako ng gatas dahil masarap ang gatas. Okay, ganun pa man. Let's proceed na po tayo sa ating tatalakay ngayong umagang ito kung saan si Ismael Bahinteng. Si Ismael Bahinteng, bago kami nagkakilala niyan, nagtuturo na talaga ng English sa mga paaralan niya si Ismael Bahinteng. At nakapag siya, marunong talaga siya ng pati Hebrew. Marunong siya bumasa ng Hebrew, mag-elaborate ng Hebrew, kaya niyang magsalita ng Hebrew, kaya niyang pati English, ganun din, sa Grego, ganun din. So, talagang grammarian itong si Bahinteng. Hindi ko lang masabi na siya ay high degree na grammarian, pero at least mayroon siyang alam talaga pagdating sa grammar. At siya yung nakausap ko. Matagal na itong itong aming pag-uusap na itatampo ko sa inyo kung saan papaliwanag natin na ayon kay Ismael Bahinteng, talagang mali ang mga pinagsasabi ni Bacalares. Sabi ni Miriam Suarez, hello bro JD, good morning sa tanan na daga Bohol. Sabi naman ni Ranilo Delphin Lacuba, good morning bro JD, always nga magsunod si straight to the point. Watching from Carmen Agusan del Norte. God bless. Oh. Okay, so atin na pong simulan ng ating tampo ngayong video na ito. Actually, audio lang siya kasi tumawag lang sa akin si Bahinteng via messenger call. And nagkataon na i-record ko. Yan, meron akong dokumento. Okay, so ano lang natin, tampo ko lang yung kanyang audio niya. Yung kanyang audio. Okay, so narito. Pakinggan natin na. Usahan ako pag-explain ng ko kanang ipamugos man gyud ni Bahinteng ng ko ni Bahinteng noon ni Bacalares ng founder nga nakaka-plug sa ako na pag nagayo ko kanang kuambe laming explanation nga kanang mabungkag yung mali istorya. Mas Bacalares, mali ang iyahang pagsabot anang founder nga nakaka-plug. Kanang gipasabot niya nga founder dili mao nga nakaka-plug kay ang word nga nakaka-plug, ang verb ana is fine. Yan. So tinanong ko siya kung paano ko ba ipapaliwanag yung term founder sa paraan na maunawaan. Dahil itong si Bacalares kasi, sinasabi ni Bacalares talaga yung iginigit talaga niya yung founder is nakaka-plug o nakatagpo o nakasumpong. Sabi naman dito ni Ismael Bahinteng, founder dili mao nga nakaka-plug kay ang founder
Hindi yan nakasumpong o nakatagpo. Ay, ang word nga nakakaplag, ang verb ana is find. Oh. Dahil yung term nakakaplag o nakatagpo, nakasumpong, ang kanyang verb is find. Find ang kanyang verb. Ang iyahang past tense, found. Ang past tense niya, found. Yan ha. Ang verb ng nakakaplag is find. Ang past tense niya is found. Ang iyang noun, finder. Ang noun niya, finder, hindi founder. Yun, kung ikukumpara ko si Bacalares, kumpara dito kay Pastor Ismael Bahinteng, mas kapanipaniwala si Pastor Ismael Bahinteng kasi naipapaliwalag yan ng tama sa paraan na talagang grammarian talaga. Pakinggan nyo ha. Dito, sa call na ito, ini-elaborate masyado ni Ismael Bahinteng yung pagkapaliwanag sa grammar na founder. Tingnan nyo ha, parinig ko sa inyo. Dili founder, finder na siya. Hindi siya founder. Finder yung nakakaplag. Kung ari ka sa founder, ang verb ana present tense, found. So yung founder pala, ang verb present tense pala niya is found. So sa verb pa lang niya, present verb pa lang niya is found. So hindi siya past tense. Kasi yung found na nakakaplag, past tense siya ng verb na find. Tingnan mo, nag-aaral tayo ng English grammar dito. Yung nakakaplag o nakasumpong, ang verb niya, ang verb present tense niya is find. Ang verb present tense niya is find. At ang kanyang past tense is found. Ito namang term na founder naman, ang verb present tense niya is found at ang past tense niya is founded. Tignan niyo ha? Tignan niyo ha? Malaki pagkakaiba nito eh. Yung mas maganda magawa tayo ng analogy ito, no? Mas maganda gawa tayo analogy. Hindi gaano makita yung tasa. Palitan ko na lang ng iba. Ito na lang tasa, gamitin ko yung tasa ang ginagamit ko. Ayan. Ubusin ko lang muna gatas. Ayan. Ito. Ito yung founder. Ito yung finder. So ating pag-aaralan ngayon ng pinagkaiba ng founder sa finder. Okay. Ayon sa kay Ismael Bahinteng na grammarian, yung finder's keeper, ako nakakita, ako may-ari, finder, yung verb ng finder is yung verb niya find. Find ang verb niya, ang past tense niya is found. So pagdating sa term na finder, ang past tense niya kasi yung noun ng verb na find, finder. Yung kanyang past tense, found. Ito naman, founder yung noun. So yung kanyang verb present tense, found. Yung kanyang past tense, founded. Magkaiba, di ba? Ang past tense itong find, found. Ang past tense naman itong found is founded. Yun. Pero magkaiba ito. Kaya ang noun ng nakasumpong is finder. Ang noun ng nag-establish o nagtatag is founder. Pakinggan by Ismael Bahinteng. Katong founder gyud nagtukod, found. Unya ang iyang past tense, founded. Yung founder na tagapagtatag, ang kanyang past tense is founded. Jesus founded his church. Jesus founded his church. Tama. Ate, pakita mas maganda magpakita tayo ng proof na yung founded niya ang past tense ng found. So hindi siya yung found dito
na na establish o found, ano siya, present na siya. Hindi gaya doon sa Kaplag, ang past tense niya found, so ang present niya find. O, tingnan nyo, maganda talaga mag-aral minsan ng English, ano? O, dito tayo sa sa ating reference natin to prove na ang past tense ng found is founded. Yun tayong dito from encyclopedia rito. The New Book of Knowledge Encyclopedia. Batay po rito, ayan, makita ko sa inyo. Yan o. The day on which the Holy Spirit came down is considered the birthday of the church. The church may be described as the society that Jesus founded. Ito palang founded pala dito, past tense ito ng term found. So yung noun nito is not finder kundi founder. Dahil nagtatag, Jesus founded a church. The church may be described as the society that Jesus founded. Ito yung past tense. Past tense siya ng present tense na found. Ibig sabihin, nagtatag, nag-establish. Pero yun namang nakakaplag, ang past tense niya, found, ang present niya, find, ang noun niya is finder. Oh. So dito pa lang ating isinisiwalat dito ang maling unawa ni Bacalares. Ang simpleng grammar na, hindi mo unawaan. Oh, ako pinaliwanagan lang ako ni Bahinting, dali ko naunawaan eh. Oh. Yan ha. So ating pagpatuloy sinasabi ni Bahinting. Yang noun, founder mo itong nagtukod, dili nakakaplag. Oh, yung noun niya, founder, yung tukod, hindi nakakaplag. See? Palpak si Bacalares. Tama ba nga paliwanag ni Bahinting dito? Niniwala mo ko si Bahinting kasi talaga English grammarian talaga si Bahinting kasi nasubukan ko na ito dati sa isang debate. Bigla ba naman nag-English sa final conclusion? Okay lang. Ito, final conclusion naman yun. Bigla nag-English si Bahinting. From the very beginning of his word until the end, he speaks in English. He spoke in Tagalog. Hey, you! Why are you shouting in there? You keep quiet. Oh, from the very beginning of his word, in the final conclusion of our debate, he already speaks in English. Already spoken in Tagalog. He already spoke in dollar. Until he finished his final conclusion statement. He speaks in English with a very fluent pronunciations. That's why I very much believe that Bahinting knows more than Cristito Bacalares. Kaya nga, magandang teacher si Bahinting pag English ang pinag-aaralan mo, English, Hebrew, and Greek. Pero mas master ni Bahinting ang Hebrew at English. Bakit? Bukod sa English teacher si Ismael Bahinting, mas priority niyang ituro yung pagbasa at pagsalita ng Hebrew. Kasi Messianic si Bahinting Messianic si Bahinting. No, so mas kabisado niya. Minsan pinabasa ko to ng Hebrew yung talagang Hebrew without transliteration, talaga nabasa ni Bahinting. Talaga nabasa ni Bahinting. May pagkakataon lang na ina-analyze pa niya yung letter kasi di naman natin yung letters na yun, pero pag binanggit na niya, pag pronounce noon, tama naman. Yan ang nangyari doon kay Bahinting. So, tinanong ko siya about sa term founder at binisto naman niya na talagang palpak itong si Bacalares.
Straight to No? the point. Sobrang palpak at nabisto talaga. Straight to the point. Live. Okay, so tuloy natin. Kay adi ka sa nakakaplag, ang verb present tense na find. Ang Oh. Kung dito ka sa nakakaplag o nakasumpong, ang verb present tense niya is find. Hindi found, find. past tense found. Oh, yung past tense niya ay found. Ang noun, finder. Ang noun finder, hindi founder. Oh. Sabihin, yung mga pinagsasabi ni ni Bacalares, palpak. Straight to the point. Oh, tingnan mo, Bacalares, pastor na yan, palpak pa rin. Straight to the point. Oh, ngayon, tuloy natin. Dili founder. Ang found nga verb, ang iyahang noun is finder. Hindi, ang find nga verb present tense, ang iyang noun finder. Kanang ko bro, kanang ano mo ko kanang bitong kanta bitaw nga I've finally found someone. Found mo na, nakakaplag mo na. Ayun. I finally found someone. I finally found the one to be with every night. And whatever I do, it's got to be you. Oh! Ano yun? I finally found someone. Yung found doon, wala siyang S. Kasi past tense siya ng term find. Yun na? Past tense siya ng, wait lang, ano yung microphone natin? Ayan, hello. Ayan. Ito talaga minsan, pasaway din itong mixer ko, ano? Oy, minsan talaga itong mixer ko, minsan pasaway talaga to eh. Bila-bila nawawala yung aking boses. Huwag niyo iwala ang aking boses, dahil malaga ang aking boses. Okay. So, let's proceed sa ating pinag-uusapan ngayon. Oh, so, yun ang doon Bahinting doon. Yung, I finally found someone, found, past tense yun ang find. So, hindi pinindagdagan ng S. Past tense yun ng found, past tense yun ng find. Kaya hindi siya pinidadagan ng S. I finally found someone. Next. Lagi, Past tense ba na sa find? Found. Oh. Past tense na sa found. Manang noun, yes, sakto na siya. Pero find, nakakaplag na. Dili nagtukod. Okay. Yun lang ako sa take note aron kung makakuan sa Siyempre, ito tayo, pag tayo nakikinig naman, ganito ako ka-open-minded. Ano? Hindi porket pastor ka, hindi ako maniniwala sa iyo kung tama naman ang mga pinagsasabi mo. Kung tama mga pinagsasabi mo, kahit pastor protestante ka pa, makikinig talaga ako. Yan ang open-minded. No? Pero sa mga sabadista, mahirap tanggapin sa kanila yan. Mahirap talaga. Tuloy natin. differences ha. So kanang found nga past tense, ang present tense find. find ang present tense. Oo. Ang noun niya, finder, dili founder. Present tense. Okay, ako ni Past tense found. So, dahil sa pakikinig ko kay Bahinting dito, mas nauunawaan ko. Take note pala, yung ating number ngayon sa screen, hindi mo na yung number ko kasi yung cellphone ko dinala ng anak ko. Doon sa school. Dala niya kanina kasi yung camera daw, gamitin niya, mag-video-video daw sila kasi yung camera daw ng cellphone ko maganda. Eh, dinala. Parcel na ko. Dumating na yung parcel ko. Teka. Wait lang muna dumating na yung parcel ko wait lang. Parcel! Abot na! Parcel!
Okay, naabot na. Abot na parcel. Parcel, naabot na, parcel. Oh, from Cebu, from Cebu. Ay, naku. Okay. So, proceed po tayo. Ayan. So, ating magpatuloy. Ang noun niya kay finder. Noun. Finder. Okay. Found, past tense. Katong Founder. na may gigamit nga kuan bod katong kang Thayer bitang Greek dictionary nga Thayer. Kanang term nga to found. Unsa man na siya future? Dili, ang found, present tense man nasa, present tense man po nasa found, to found, ang past tense ana founded, ang noun ana founder. So kaning to found is present tense. Ha? Tense ang found, present niya, ang past tense ana founded. Oh. Pero nagtukod. So yung palang to found, present tense yun. Yung namang yung kanyang past tense naman, yung kanyang past tense is founded o nagtukod o nagtayo. To Ang found. hubad. Ang kaning to found future tense ang to found Founder. o present tense? Present tense. Present Verb tense. present tense. Verb present tense na. Ang Kanang to found. kanang found ana verb present tense. Ang past tense ana founded. Okay, ang past Pataka mo to si Bacalaris. Pataka mo si Bacalaris ko na sabi Bacalaris mo ra mag nabugo mo pag-ayo gamit sa English. na siya gibasa tong kuana mo bro. Na siya gibasa nga kanang he founded the woman and the man. Unsa man na siya? Founded. This Putol-putol man imong tingog bro. Yan, so sinabi ko kay Bahinting na meron binasa si Bacalares. Wala siyang binasa pero binanggit lang niya na meron daw libro sasabi daw na he founded the man and the woman. Ibig sabihin ba daw ay tinatag niya ang lalaki at ang babae. He founded the man and the woman. Tanungin na si Bahinting kung tama ba yung pagkakasabi ni Bacalares o di kaya talagang sinadya niya akong lokohin ni Bacalares. founded. Depende sa construction sa sentence. Kanang he founded. Hello. Unsa yang gibasa? Wag niya gisulti sa iyang gibasa. Basta nagingon to nga he founded the man and the woman. But pa pasabot Di nga mo siya na- may di mo na- nagtukod sa laki o sa babae. Gabinuang siya basa. Wala man sa grammar. Gabinuang siya og basa. Sabihin, niloko tayo ni Bacalares sa live mismo. Kasi di pala yun, he founded the man and the woman. Bakit? Wrong grammar. Yung ganyan sa Bahinting. He founded. Unsa may yang gitukod ang tao ug ang babae? Gitukod. O mo yang gikuha niya. Wala siya nagsulti ko sa iyang gibasa. Basta mo ito yung isulti niya nga naay mabasa dire nga he founded the man and the woman. Mo may pasabot nga kana siya gitukod niya ang laki o ang babae. Dili basig mali ang iyang pagbasa gibinuangan ra ka. Mga grammar. Tamo, talaga manluloko si si Bacalares, Straight to the point. Siyempre, pag grammarian, alam niya kung ano yung error. May error ngayon Tandaan niyo yan. Di ko makalimutan. Tinanong ko ni Bacalares, saan mababasa na sinabi ni Kristo, upon this rock, I will founder my church. Straight to the point. Nang tinanong ko yan kay Richard Thompson, sabi ni Richard Thompson, mali, wrong grammar. Straight to the point. Ibig sabihin, mahina sa English si Bacalares. Straight to the point. Mahina sa English si Bacalares. Yun ang ibig sabihin doon. Straight to the point. Maganda ito. Pag-usapan ito ngayong darating na dialogo. Yung tungkol doon sa kanilang libro na
of its founder, Jesus Christ. To the point. Okay, so tuloy natin. Mo gani nakakomment ako na niyan. Noun kay founder. Katak ako naminaw mo ko tong inyong istoryahay. Wala nimo mapuga siya pero mao lagi siya luoy ba og sa mga grammar yan, English grammar yan, luoy kay siya nga nag-istorya. Oh! Luoy kayo si Bacalaris ng istorya. Madunggan siya grammarian. Ulaw kayo na. Ulaw man kayo na. Pastor good siya. Straight to the point. Diba? Straight to the point. Live. On the spot. Tuloy. Pataka lang gamit sa word. Na, pataka lang gamit lagi sa word si Bacalaris lagi. Straight to the point. Na, takala gamit sa word. Oh. Ngayon nga ni Bahinteng, takala gamit si Bacalaris sa word. Tuloy. Kung sa tao ni si Kuan kay ang iyang kuan sa kamanggod. Ang iyang manggong kuan sa kanang kuan is found, establish. Dali. Found, establish. Kanang found, nakaka-plug. So, siya, founder, nakaka-plug. ang iyang found established. O katong sa dictionary ba, found, establish. Di ang word ang Duwa- word duwa ko ang ng established meaning. di man ko na Doon ako nang Dili, meaning, ang found, establish. Di ba, ang found nga establish, niya iyang gihubad nakakaplag. Di man po, ang binisaya ng establish kay dili man po nakakaplag. Nagtukod man, nagpahiluna, nagtukod, nagpahiluna, establish. Dili man po nakakaplag. Itong tanawin ko, Abi. Yun sa po paghubad niya sa establish. Kaning, Alam mo, ingon siya, ang iyang gigamit diri bro, ang Merriam-Webster's Dictionary, ingon diri nga founder, noun one, founder, one that founds or establish. One that founds. Unsa man nga founds? Ayan. Yung nasa Merriam-Webster's Dictionary, the one that founds, merong S, hindi pala pwedeng dagdagan ng S ang mga past tense. For example, lagyan na lang natin. Lagyan natin ng anong Jesus founded. O, kato yung kanina. Pagkita rin mali yung kanina. Hindi pala pwedeng gawin pa lang ganito. Mali pala na gawin ganito, no? The church may be described as a society that Jesus founded. Mali daw yun. Mali pala yun. No? This is the society that Jesus founded. Once past tense, hindi siya pwedeng lagyan ng S. Ha? Pero yung present tense niya na found, pwede siyang lagyan ng S. Pero yung past tense, never siya pwedeng lagyan ng S. So, iba yung founds na merong S sa found na hindi pwedeng lagyan ng S. Kasi yung found na past tense ng find, hindi siya pwedeng lagyan ng S. Pero yung found na present tense ng founder, yung noun founder, yung present tense niya, verb present tense niya is found, pwede siyang lagyan ng S. Pero pag ginawa na siyang past tense na founded, hindi na siya pwede lagyan ng S kasi ang past tense, dapat walang S yan. Huh? Dito na paliwanag niya na Bahinteng. So, iyang ipuluto karon nga kanang found diha di man po pwede mabutangan ni mo og sa to one who pounds, di man po pwede mabutangan is ng pound din ha. ang meaning sa Basta kag balik. founder, one that founds or establish with S. When one that pounds Oh. at ang kuna katunang establish or nagtukod kay past Oh. tense ang verb Oh. Nang binasa ko ito, hindi ko na ipapakita kay Bahinteng yung dictionary kasi bayakol siya. Bayakol. So, in-analyze niya. Found, nilagyan ng S. Ang ibig sabihin niyan, establish. Founder. Doon ka na, yung or establish. Oh.
sentence nga found, pwede man na nimo gamiton nimo magamit ka og third person singular. Oh, yung verb present tense na found, pwede mo yang gamitan ng third person singular, lagyan ng S. Pero present siya. Pwede man na butangag S. Pero kung ang past tense nga find, nga found, di na pwede butangag S. Ayun, tingnan nyo. Talagang palpak talaga si Bacalaris dito. Sobrang palpak ni Bacalaris dyan. Magaling si Bahinting magpaliwanag sa grammar. Galing ni Bahinting. Ang layo ni Bacalaris. O baka may sabadista dyan. O sige, tawag kayo, tawag. Grammar. Katawan tadi, butangan nimo nag-S ng past tense sa find nga found. So sakto to siya, pero dili. Balik ka na pagbasa, di ba? Balik ka pagbasa. Yung dire, one that founds or establishes. Oh, correct. Correct siya. Meaning, ang found din na, ang verb present tense, yung gi-pluralize niya, one that founds, talking about the third person singular, the following verb. Third person. Yung palang the one that founds, kaya siya nilagyan ng S, talking about the third person singular. So, verb present tense talaga niya is found, hindi find. Present tense should be pluralized ang grammar, ana. Manong nasa S. So sa ato pa day bro, kanadaing found nga past tense sa nakakaplag kanang ka found nga nakakaplag di siya pwede dugangan og S. Dili pwede. Katawan tag English grammar yan, anak. Di na pwede. Di lagi pwede. Pero wala ka bulo si Bacalaris, anak. Sayang, no? Ang mga sabadista naghanga di Bacalaris, tanan nga niawa di Bacalaris, post na nga palpak. Straight to the point. Live. Lahat ng mga nakialyansa sa sagot ni Bacalaris, lahat sila pumalpak. Straight to the point. Nandiyan nyo? Ha? Pumalpak! Oh, yan. Naman, para naman makita ba? Makita ang ganyan pala si Bacalaris. At least, kahit paano, tama yung mga pinagsasabi ko. Tuloy natin. Dili pwede. Ngano di mo siya pwede butangan og S? Dili pwede kay past tense man siya. Ang S para ra na sa verb present tense og sa noun. Ang S para yung may dulo sa S para lang yan sa verb present tense at sa noun. Hindi siya pwede sa past tense. Hindi alam ni Bacalaris yan. Di na pwede. Di ka kakitag past tense kabutangan og S. Hindi na makakita ng past tense na lagyan ng S. Kita ko ng past, for example, and he spoke. He spoke. Di mo na pwede he spoke. And he spoke. Spoke is past tense ng speak. And he spoke to the people. Hindi ba sabihin na, and he spoke to the people. Hindi pwede yun. Pero yung noun, pwedeng lagyan ng S. Spokesperson. Ano? Yung noun at verb present tense, pwedeng lagyan ng S. Pero ang past tense, hindi pwedeng lagyan ng S. Mga nanonood ngayon, o sakali magkaroon ng talakayan sa mga sabadista, gamitin nyo ang paliwanag ni Ismael Bahinting. Yung verb present tense, tsaka yung noun, pwedeng lagyan ng S. Pero yung past tense, never siyang pwedeng lagyan ng S. Yung found na past tense ng find, hindi siya pwede lagyan ng S. Yung found naman na verb present tense, pwede siyang lagyan ng S. Kaya sabi doon sa Merriam-Webster's Dictionary sa term founder, the one that founds, kasi siya ay nagre-refer sa verb present tense na found, kung saan ang kanyang past tense is founded. Kaya ang noun niya, founder. Yun naman nakaplag, found siya sa past tense niya, found. Yun naman kanyang present is find. Ang noun niya is finder. Kawawa, Bahinting. Ganyan naman, tanda ka na, kadak pa rin. Straight to the point. Yan liwaliwanag, no?
ang liwaliwanag na paliwanag ni Ismail Bahinteng na hindi maunawaan ni Bacalares. O ating pagbabasa sa ating mga comment ito, baka may sabalita pumasok, ating invitein. O, ulitin ko ha, hindi ko dala ngayon ang cellphone ko kasi yung cellphone ko dinala ng anak ko doon sa Garcia. Kasi gamitin niya, mag-video-video daw sila. Ay malinaw yung maganda yung camera ng cellphone ko dinala niya, kaya ang gamit kong number ngayon ay number ni Michael. So, gamit ko muna ngayon yung cellphone ni Michael dahil nasa school si Michael, hindi ko pinapadala ng cellphone yon. Kaya nasa akin ngayon ang cellphone ni Michael. Ito lang muna gamitin ko. Okay? O, yan ang ating ano ha. Okay, so tuloy tayo sa ating babasa ng ating comment section. Hello, Brother JD. Good morning magandang umaga sa lahat from Beth Kabatingan, Paul San Pablo Alima. Nag-ano siya kay wala lagi live sa debate nila Paul San Pablo Alima. Actually, mayroong video. Oh, Ans. Shoes? Ano ni shoes? Butang tiil? Butang. No shoes. Ngayon, doon sa talakayan naman ni Brother Paul Alima, hindi siya natuloy kasi yung kanyang kalaban hindi sumipot. Kaya sa halip na juice. Sa halip na magkaroon ng debate, ang nangyari, naging open forum. Ha? Sa halip na debate ang nangyari, naging open forum. Maganda sana yung kung meron pinanotaryohan yun sa abogado na ang hindi sisipot o gabayan ng 25,000 para sumipot. No? Dapat sana ganon. Kasi ganyan tayo, hamon-hamon, yabang-yabang, hamon-hamon. Pag pinuntahan mo naman, iinjanin ka lang. Maganda pa notaryuhan sa abogado na kapag hindi sumipot, kailangan magbayad ng 25,000. Yan. Or 25,000 pesos. Okay. Sabi naman, Jug Moves, maayong buntag bro, dyan do alabado sa tanan. God bless us all, no? Sabi naman ni Neil the Graphic, morning JD, watching from Hong Kong. Sige, Banajud, God bless. Oh. Alan Mendola, magandang umaga po sa lahat ng mga kapuntos. John Alvin, Mabatid, Bourbon, Looyaw, Judan ni Bacalares, grabe, Jude, ka-bright. Naman na, mura mo na yung kaya ni Bacalares, God. Oh, Alex Digit, mayong buntag bro Jando, grabe naman ni the Graphic. Bro JD, di legit boring kung ikaw nang mag-live makalingaw. Straight to the point. Live. O daghan pa jud may makatunan. Oh, thank you sa iyo Ate Nida. And then Bernardo Ibarzabal, mayong buntag sa tanan watching from Las Piñas City. And Reynaldo Sumuok, magandang umaga bro JD. John Alvin, Mabatid, Bourbon. Nakasimba ko gahapon ba sa traditional mass sa Catholic na Latin, sumala sa ilang gisulti, wala daw sila isupak sa misa sa Novus Ordo. Ang ilang gisupakan ng mga pagtulunan sa Novus Ordo na wala sa tradisyon sa ato apade ay dili di ay ni 100% mitoo o magisterium ang mga traditional Catholic. Yes. Para silang naninirahan sa nakaraang panahon. Para silang naninirahan sa mga sinaunang panahon. Panahon pa ni Jose Rizal. Okay. Narinig pa. Narinig pa ba ako? Oh, yan. Siguro lang. Okay. Tuloy, sabi naman dito ni Ranoj, bugo na si Bacalares. Sabi naman ni Ana Marie Maniquez, basin kanta to ang gibasa ni Bacalares, bro. Bisan pag sa kanta. Kay di ko masipit ang kanta. And I finally found someone. Walang S yun. Tama. Kasi found yun ng past tense ng find. Kasi natagpuan niya ang kanyang forever. Sabi ng mga
kaibigan ko dati. Anong forever? Walang forever. Ano walang forever? May forever. Sabi na, walang forever. Ano yung lola nyo? Friends with benefits? Straight to the point. Ano ito? Friends with benefits? Straight to the point. Okay, tanong tayo kay Intel August Buracan. Unya, mauna ilang ipaatbang ni Pala Darwin. Agoy, mga SDA, klaruhan ng inyong pastor. Nga naay balaang bangko. Ultimo grammar, wala manggani magkadimao. Straight to the point. Sabi naman ni Alice Deged, basig gidramahan ka lang ni Bacalaris Bro Jando. Kaklaro, mo talakayan na mo. Naami mo ba siya po dali? He founded the man and the woman. Straight to the point. Sabi ko naman, meron daw, sabi ni Benteng, ay, niloko ka lang no, walang ganyang grammar. Alam mo? Kaya pala si Bacalaris, sinanapan niya ako, saan mababasa? Sa Bisaya pa, asa nato mabasa? Nga niingon si Kristo, I will founder my church. Straight to the point. Yahan ang ipangutanan ako eh. Live to. Ako tong hagpaton tong video ha to. Kinaraman nakasave mo tong video ha. Ako hagpaton to. Ako pag-uson ng utanan sa ko. I will founder my church. Asa mabasa, I will founder my church. Straight to So the makita point. gyud nga jugo sa English. Straight to the point. Okay, John Alvin Mabatid Borbon, hahaha, kauwab dyan ni Bacalares, usa ka simana ramanggod na nag-eskwela sa Bacalares. Jonard, naulo dyan siguro ang mga SDA ani kay wala may comment karon. Tiyaw mo na. Hindi, hadlok yun sila. Tinood lang, hadlok sila eh. Tanawara, pag live ni Eugene Gapo, tahan tapok sila tanan dito. So ako gali mo live gali, wagi mo ka na ko. Ha? Naiusapod. Wala siya kapaila. Pero dalikin masango, suko pa siya inog bakakon. Ronald Sabugo Garzon, bot-bot ni mo Jandog. Maayo ra ka. Jandog day ko, salbahista mabukanda ko. Mayroon kasi mong program pero nakapila, nakatawag ni pastor, wala kalusot imong mga pangutana. Ay, wag kalusot, wag siya tubaga. Ako pangutana, wag tubaga ni Bacalaris. Haka ka man lang dyan, Ronald. Pagit-unta ka ha. Pagit-unta ka ha nga ako pangutana, wag tubaga ni Bacalaris ha. Ano yan, at pakita itong video ha to. Ikaw, mamutbot pa jug ka. At ipakita nga ako pangutana, wag yun tubaga ni Bacalaris. Yan lang ha. Ato na ko sa dialogo man siguro. Dialogo to na ko gibutang. Tanaw na ko dire ha. Ni usa sa akong pangutana wa to baga Bacalares, grabe. Wait lang ha. Kaya mukat in taon. Ni usa way gitubag si Bacalares, aliman mo na. Mana to dire. Ato na ko na save sa siguro to videos dayon 3. Mana ko ha. Hindi ko na ako pangutan na, way gitubag si Bacalares yun. Wait lang. Ano ko to? Dialogo. Calls. Dara. Ano niya ha? Tubaga ha? Okay, tindig sa Rufus na ba? Debate na mo. Ganyan mong nabawaan, magtuon magsagka, clear, kay answer ko matubagaan. Patagog comment, Ostrogoths, Vandal, ang Hero Live, Vandal, sa Ostrogoths. ay nauna usahay ang minsan doon ang nasa Saan tuwiga? things na nangakita na ko, mga bugto-bugto nga clip, praise, brother. Okay. Dagan salamat sa pagpahibalo, brother Jendo. Okay. Pwede po ko mangutana? Hindi kitog pangutana? Hindi ako. Kanang nakadungdong ko itong debate na mo ni Juan ba, ni Jerry Lai sa Gayan de Oro ba? Ato nga mong debate ni Jerry Lai sa Gayan de Oro ba? Saan naman na po na ba? Naman na? Ayun po na, mabasa na.
Naigilito si Jerry Laig nga ang gumbursa ko no, moong gilutos kay nakabig daw sa Adventista. Tinutong gingon ni Jerry Laig adto, bro. Oh. Ako ipangutan si Bacalares, katong gingon ni Jerry Laig ba nga ang gumbursa ba kay nakabig sa Adventista mong gilutos, tinuod to bro? Unsay tubag ni Bacalares? Wala kay nako to ma-absorb katong praise the Regando. So sorry kayo, dili lang ko mo-comment kay basi unyag na miss nako ang pagdungog. In fairness sa ila, kay anong panahon na dito man ko sa Indonesia ba to? Wa tubaga. Lain nga pangutana. Na sleeping. Naakad Follow up ka ng naakay idea unsang tuiga nakasulod sa Pilipinas ang Seventh-day Adventist? naakoy ideya kanus misulod ang usang Adventist. usang tuiga? Okay. Ang pagtulong sa 7D Adventist pagyud sa gitawag nato og 1905. Kay ang official Yeah. 1905 nakapasok ang Adventista sa Pilipinas. Tapos ang Gomborza namatay 1872. Sabi ni Jerry Laig, namatay ang Gomborza kay gipersecute kay na Adventista. Yung sa manyang pagkabig nga 1905 pa man ming sulod ang Adventista sa Pilipinas. Pila nakatuig nga patay ang Gomborza. Aya pa nakasulod ang Adventista sa Pilipinas. Unyang miingon sila karon nakabig sa Adventista mo nang gilutos. Baka alis ni Kelly kay taon o na pa. Na? Patay itong Gumburza. Bukandor. Oo. Okay, No so comment yun. mubalin na lang kog lain pangutana no. Oh. Kaning kuan ba? Kanang bitong gitudlo bitaw sa Seventh-day Adventist bitaw nga kanang tulo ka sungay nga gibuntog sa Little Horn. Na. Ang Seventh-day Adventist lagi lang nagtuturo about the Little Horn na Roman Catholic Church daw. Tinanong ko si Baklas, tinan nyo ha, walang isa sa mga tanong ko sinagot niya. Tinuod ba na madungog na ako sa ilahang nga kana kuno ang Hirolay, Vandals ug Ostrogoths? Sa asa na nila dito? During sa debate namo, for example, atong kuan katong debate namo ni Brisi Balansag ug ni kanang Edwel Hortaleza, ilan ang isulti nga kana kunong tulo ka sungay nga gibuntog sa Little Horn sa Daniel 7:24, ang kahulugan kuno na mao daw na ang Vandals, Ostrogoths ug Hirolay. So, ako man gipangutana si Sarmiano ana, di mamutubag si Sarmiano. So, aron ako mangutana nimo. Kung kanang ilang gisulti ba nga Ostrogoths, Vandals o Hirolay, official ninyo na nga panudlo nga mo gyud kahulugan sa tulo ka sungay nga gibuntog sa Little Horn? Kung ang imong pangutana mahitungod sa ilang pagpasabot, labi na sa mga diskusyon, dili lang ko mohatag og comment. Although ang imong pangutana Oy! Wala tubaga. Unya, ingnon ko ninyo nga, kuhaan ko, sini? Kanang, ano to? Pero nakatawag ni Pastor Wakasot yung pangapangutana. Usa ang pagkuha nga si, baklas di mo mutubag. Kung wala kalusot ang pangutana, kung wala kalusot, ganun nasulti man ako. Ronald, kung wala kalusot ang pangutan ng anong nitubag man si Bacalares pero di lang mao. Kana kay naipangutanan ako na ang pangutana nakalusot gyud na siya. Kaya naipangutana. Ikaw ba? Itay, mutana ko sa imuha 1 plus 1 itubag ka og 2. Ako po na nakalusot kay nakatubag man ka. Ikaw wa kalusot di juga kadungog. Common sense ha? Ano yung problema sa mga sablis talaga? Way mga common sense. Oh. Hindi mo react niya. Tawag! Sa barista! Hindi problema yun. Malo yung tawag lagi. Oy, kagabi pala,
inano ko si Alvin Sanchez, sinamon ko siya, gumawa siya ng tema. Sabi ko, hindi yan namin teaching. Sabi niya, kung hindi niyo teaching yan, ba't pinangangaral ni Darwin Gitgano? Ano ba sinabi ni Padre Darwin? Sabi ba niya na ang rebulto namimilagro? Sabi niya, hindi. Ang sabi niya, binigyan ng kapangyarihan ng Diyos si Maria. Sabi ko, yan, sige. Tutunayan ko, binigyan siya ng kapangyarihan ng Diyos, Ama. Ano, laban ka? Sabi niya, sige ka yan. Ano? Sige, tututulog ko dyan. Sabi niya, akala ko magdidebate na yun eh. Sige ha, kontakin ko si Russia TV para i-schedule yung ating debate. Pero ayaw ni Alvin. So, ang ginawa ko, kumuha ko moderator, kinuha ko si Denmar Santiago sa Badista rin. Si SDA siya, moderator SDA rin. Baka kaso pumayag. Ayaw pa rin. Akala ko lalaban na to. Ba't biglang ayaw? Gusto ko kasi harapan. Ay, hindi na pwede harapan. Kasi, nung ako nagpunta sa Cagayan de Oro, pag uwi ko rito, mataas ang lagnat ni Divine dahil nilagnat siya sa kaiiyak. Oh? Bawat dumadaan ng mga motor, inaabangan niya kung bababa ako doon sa motor. Q R S T U U U Yo. Ngayon, kapag siya umiyak, hindi mapatangan ng kanyang nanay. Ako lang kakapagtahan ni kay Divine. Kasi daddy's girl si Divine. Ngayon, nung ako'y napunta, ako'y nalungkot pagbalik ko kasi nilagnat si Divine. Matinding lagnat ni Divine nung pagbalik ko dahil sa kaiiyak. Marami nagsabi sa akin, nung umalis ka, panay iyak si Divine. Malungkutin. Minsan naglalaro na lang ng kanyang laway o wala siya wala sa magandang mood si Divine. Kaya nangako kay Divine na hindi na ako alis ng malayo, yung pupunta ng malayo. Sabi naman ni Alvin Sanchez, takot ka lang talaga sa publiko. Hoy, kung ako'y takot sa publiko, marami na akong public debate. Yung aming debate ni Raplo Chavez, kahit ipitsugin yun, nasa public yun. Yung debate namin dalawa ni sino yun? Namin dalawa ni hello. Yan, pinahan ko lang sagli kasi sobrang lakas. Ayan. So yung debate naman namin dalawa ni Jerry Laeg, public din yun, Cagayan de Oro pa. Yung debate namin dalawa ni Reynaldo Condino, public din yun, Cagayan de Oro pa. Huwag mo sabihin sa akin, takot ako sa public kasi maraming bisis ko na ginawa. Debate namin ni Bahinteng sa Tagbilaran Plaza. Yung isa nilang debater na nakadebate ko doon sa Plaza Independencia. Sino yun? Si Jan Liasos? Jan Liasos ba yun? Jan Llanos. Nakadebate ko sa Plaza Independencia sa Cebu. Huwag mo sabihin sa akin takot ako sa public kasi ginagawa ko yan matagal na. Hindi ko lang mabilang ang dami ng ginagawa kong public debate. Tapos sabihin niya takot ako sa public. Siya yung wala pang public debate. Ha? Si Alvin Sanchez ang wala pang isa mang debating nagawa. Tapos paandara niya ako, takot ako sa public. Ginawa ko kamakailan lang sa Cagayan de Oro sa amphitheater Kalabo ko mabibigat. Jerry Laeg at saka si Reynaldo Condino, mabibigat yun. Ikukumpara ko si Alvin Sanchez doon, naku, puling lang siya. Ha? Puwing lang siya. Ikukumpara ko kay Jerry Laeg at saka kay Reynaldo Condino. Tapos aandaran niya ako ng patutsada na takot ako sa public. Takot. Hindi tama yung ganon. Sabi niya, punta ka rito, dalhin mo yung revolt mo ni Maria. Babasagin ko sa public. Sabi ko sa kanya, magdala rin ako ng bat. Pampalo ko sa ulo mo. Sabi ko sa kanya yun. Kasi kung hindi ka marunong rumispeto, hindi na kita respetuhin. Kaya ka doon.
Sabi ko sa kanya, hindi na makaamok sa ano eh. Si Alvin Sanchez, matakutin pala. Sabi niya, dali mo yan dito, papaluin ko yan sa harap ng maraming tao. Babasagin ko yan. Sige, madali ako ng bat. Pampalo rin sa ulo mo. Sabi ko sa kanya, sige, ayaw mo respeto, sige, try mo paluin. Pitin ang ulo ni mo. Sabi ko yun sa kanya kasi Alvin Sanchez, di talaga yan marunong magsalita ng may pagmamahal ba, may respeto ba. Ang sa kanya lahat dinadaan sa pang-aasar, ang intention niya galitin ng mga CFD. Hindi naman ako galit nung sinabi ko yun. Talagang sinabayan ko lang yung estilo niya. Pinakita ko sa kanya ba kung ano yung consequence kung sakali makaharap siya ng isang kalaban na ganyan talaga umasta, ano kayang gagawin ni Alvin Sanchez? Lalabas kaya ang tapang niya? Sabi ko sa kanya yun. Huwag mong gawin, hindi maganda yan. Ha? O paano kung makaharap ka ng katunggali na ano, na talagang kayang gawin ang bagay na yan? Hindi ka kaya iiyak patakbo pa uwi sa bahay niyo? Hmm. Ngayon, so walang nangyari. Si Denmar Santiago pumayag naman si Denmar Santiago doon. Pero si Alvin Sanchez talagang ayaw niya. Wag na. Hindi kita pinipit kung ayaw mo. Sabi ko naman, anong ayaw? Sinabi ko na nga, patutunayan ko, kumasa ka naman eh. Pero wag natin gawin sa public kasi mayroon akong divine dito, lalag natin pag umalis ako. So, gawin natin sa debate online, ang moderator, SDA rin, Denmar Santiago. Kahit na SDA moderator, ayaw pa rin niya. Yun. So, talagang at itong nung Huwebes, nung ako yung pumasok sa programa ni Bacalares, nagtanong, ni isa sa mga tanong ko, walang sinagot. Sabi ko dun sa kanya, sige, ito na lang. Palalagpasin ko na lang yung inyong dialogo ni Father Darwin ngayong October 3, gaganapin ang dialogo. October 3. Mangyayari ang dialogo sa pagitan ni Father Darwin Gitgano at saka ni Bacalares ngayong October 3. Yan, abangan niya na October 3, mangyayari ang talakayan na yan. Sabi ko, Bacalares, sige, ganun na lang. Sabi niya kasi, kasama kami ni Father Darwin. Baka ako, yung tanong ko will lead into mga premises na pwede pagkuhanan niya ng katanungan. Okay, so para sa ganun na lang, nakakunawa naman ako eh, kung talaga marunong ka magpaliwanag eh. Inunawa ko si Bacalares, sabi ko, sige, ito na lang bro. Palalapasin ko na lang yung dialogo. Paglagpas noon, balik ako sa live mo, okay ba yon? Pero tatanong ko na ang mga bagay na gusto kong itanong. Sabi niya, okay daw. O sige, try natin. So, October 3, mangyayari ang kanilang talakayan. So by October 8, babalik ako sa live niya kasi tapos ang dialogo. Ha? By October 8, babalik ako sa live niya, papasok ako, magtatanong ako. Tingnan natin kung sasagot na ba. Kasi lahat ng mga tinanong ko kay Bacalares, ni isa wala siyang sinagot. Sabi lang niya, no comment ako diyan. Ah. Ibig sabihin, kapag yung kanyang kasamahan magsalita ng kasinungalingan, ayaw niya bigyan ng linaw. Tatakpan pa niya. No comment ako dyan. Nya, sasabihin niyo sa akin, si Bacalares, wow, niyo kuandaran yan. Sabi ni Bahinting, bugo sa English. Tuloy tayo. O saan pagipangutan na manawag telepono? Tuloy tayo natin ito. May common ka pero wala kang sense, sabi ni Brian Yaya. Carlos Pinikhan. Anong gusto niyang moderator ba kasi Kibuloy? Hehe, joke lang. Pwede. Baka sabihin niya, gusto ko moderator si Kibuloy. Kung hindi si Kibuloy, wag na lang. Sinabayan ko na, napasok ko na eh. Sige, patutunayan ko yan. Sabi ni Padre Darwin, binigyan siya ng kapangyarihan. Sige, patunayan ko yan. Ayon sa Lucas. O sige, patunayan ko yan. Sabi niya, o sige, yan ang gusto ko. Lalabanan kita dyan. Na sinabi ko na, kunin ko si Denmar Santiago para moderator. Ay, wag, gusto ko harapan. Siya yung dati, padadala sa pamasahin namin ni Padre Darwin para makadebate namin sa Loon.
Pero sabi niya, bigyan mo ako ito 50,000, punta ako ng Loon. 50,000? Alvin Sanchez, matakutin masyado. Yun. Hindi na lang sana ganun. Dapat sana, ano siya, uy, 11:20 na pala. Okay, 11:30 lang ako, ha? Oh. Ito naman tayo ngayon sa kay Remedios Abrica. Good day, bro. God bless you always. Watching from Consolacion, Cebu. Sabi naman ni Raymar Banges, bro, ang ano na usad ang talakayan nilang Father Bacalares. Grabe ang tagaw-taw sa mga SDA nga nahadlok daw si Padre. Kung nahadlok si Padre, bro, walay talakayang may tabo. Ah, kung nahadlok si Padre, walay talakayang may tabo. Ang unahin na siya, sa pagtando ni Padre Darwin sa 24 26, wa siya kabalo nga na ay unang schedule niya dito sa Ngatok sa Surigao. Actually, na silang Brad Wendell dito karon, Brad Wendell, Brad Tata sa Surigao kauban sila dito sa Cebu. Cebu na noon. Sa Surigao. Kauban sila. So, daan na ang schedule na aprubahan ni Brad Caloy. Before pa, nagsabot si Bacalares o si Padre na schedule. Nya kasi si Brad Caloy man ang communicator, si Brad Caloy ang mas nahibalo kung unsang pitsaha ang mga talks ni Padre Darwin. Karon, wakabol sa Padre Darwin nga na-siya talk anang nga semana. Muna yung niya i-move sa first week of October. Ning sabot man si Bacalares, mga Sabadista, mga palaaway lang yung kayo. Oh. Ning sabot man si Bacalares, okay man si Bacalares, amo ni mga Britanya ang ano palaaway man. May mga butbuton. Niatras ko no. Wala na giatras, gisibog lang. Gisibog kay nada schedule mas una pa ato ilang sabot. Ala nga mag-unahon to nga naman mas nauna nga sabot. May buta bro JD watching from Margo sa tubig. Oh. October 3 ang dialogo ni Father Darwin og ni Bacalares. Kung niatras ba wala may tamong dialogo. Urbida, mga utuka. Watching from Lanao del Norte, sabi ni Dixon Abesia. Okay, sabi ni Matet, amazing morning po bro JD. Watching from Hong Kong. Oy, good morning, John. Straight to the point. Straight to the point. Live on the spot. On the spot. Straight to the point. Okay. So, alas 11:22 na, April Glory, Jel Eloriaga watching from May Kawayan, Bulacan. Bulacan ba yung May Kawayan? Okay, so ayan no, so abangan natin yan no. Good morning Valjando and the team from April Glory, Jel Eloriaga. Okay. Nahadlok na tingali na bro, Jando, maing buntag sabi ni Ray Eda Aspera. Hadlok yun kay nga naman. Huwag yun man ako sa gisa. Oh. Napansin nyo? Napansin nyo? Sobrang takot sila. Tama yung sinabi ni Pastor Bahinting bro kasi ang fine, pwedeng fines, pero sa found, di pwedeng founds. Pero ang found, pwedeng founds, pero di pwede ang founded, paging foundeds. O, tama. O, Kaayon Patrolito, magandang umaga bro, watching from May Kawayan, Bulacan. Sabi ko na nga ba, Bulacan eh. Okay, at 11:24 na po. So, ngalito na lang po ako at paalam na po sa inyo. Mamaya-maya alas 2. Meron tayong yung mga uploaded po na mga ano po natin, mga videos, ano yan, pag-segregate sa mga nangyaring mga topic para sa mga gustong maghanap, nadali silang matunton. Kaya sana po panoorin po ninyo kahit na gano'n, kahit po mga replay lang po yung ni-upload ko po, may makukuha naman kayong aral doon. Okay, maraming salamat po and time to say goodbye na po. Paalam sa inyong lahat and bye-bye. At
At yan po ang ating tampok ngayon sa Straight to the Point, kung saan sa loob lang ng ilang minuto naging matibay ang pananampalataya ninyo. Maraming salamat po. Straight to the Point! Straight to the Point!